Umaga po sa lahat. Sabi nga, Happy Hearts Day. Na February na naman. Hearts Month naman. Ay, month pala, sorry. Happy Heart Month. Pag February talaga, laging pag-ibig yung pag-uusapan natin. Kaya this time, nagkasundo kami ni Pastor Marlon na about sa pag-ibig ang magiging topic natin for this whole month. Ang February daw ay sinasabing buwan ng pag-ibig. Kung kayo ang tatanungin, tama ba? So, paano pag January? Bawal magmahalan. February lang. February lang may forever. Mas wala na. Dapat buwan-buwan. Dapat araw-araw. Diba? So, ang topic natin for today ay papamagatan nating love above all. Love above all. Alam natin na sa buhay ng bawat isa, ang pag-ibig ang pinakakailangan ng isang tao. And kung inyo pong nasaksihan, yung talata na binasa kanina, ilang beses dyan nabanggit yung word na pag-ibig na tunay na kailangan natin bilang isang Kristiyano. At kung kayo po ang tatanungin, naniniwala po ba kayo dito sa word na pag-ibig? Alam natin ang pundasyon ng tunay na pag-ibig at ang dakilang modelo ng pag-ibig ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin yung sinasabi sa banal na aklat tungkol sa word na pag-ibig. Ano sabi doon? Sa primary verse ng love is yung John 3:16. Ano sabi doon? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan o sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak kung kahit sa isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. At bilang isang Kristiyano ngayong umaga, pag-aaralan natin saan ba nakikita ang tunay ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayon sa talata na binasa natin at narinig kanina. Kaya buksan po natin ang ating mga puso at pag-unawa para po sa salita ng ating Panginoon. And this morning, tatlong bagay po kung saan dapat nakikita sa atin bilang isang Kristiyano ang dakilang pag-ibig. Take note of this. Tatlong bagay kung saan dapat nakikita sa atin bilang isang Kristiyano ang dakilang pag-ibig. Bago po tayo hayaang lumalim, let's bow our head and let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong walang humpay na pag-ibig sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tunay nga po na ikaw ang aming Diyos na buhay sa Espiritu sa katotohanan. At ang pag-ibig mo ang tanging dahilan kung bakit kami nagkasama-sama ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya na patuloy namin mararamdaman as we learn to your word, Panginoon. Sa salita mo na pwede pong magpabago ng aming mga puso at ang damang sumunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Gamitin mo ang iyong mabalingkod bilang isang daluyan ng pagpapala at ang salita mo ang magibabaw sa aming puso. Dalangin ko din po, Panginoon, ang aking kapatid na si Pastor Marlon na namamahagi ng salita sa aming daughter church, Panginoon, sa NCAC. Lord, we pray. Ikaw ay siyang mangusap, Panginoon, sa kanya at ang sa lahat ng mga makakarinig nito. Ingatan mo din po sila at ang kanyang mga kasama sa kanyang pag-uwi. Ingatan niyo po sila at bigyan ng protection. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatlong bagay kung saan dapat nakikita sa atin bilang isang Christian ang dakilang pag-ibig. First point, it is speaking. Sa ating pananalita. Malapit na naman ang halalan. Kung titingnan natin, ilang buwan na lang. At kung kayo ay magpapadala sa kanilang
mga sugar-coated na pananalita. No? Yung tipong, iboto nyo ako bilang inyong senador. No? At gagawin ko lahat ng aking makakaya. Madali lang naman makapagsalita ng gano'n. But in reality, doon pa lang natin sila makikita o malalaman kung ano talaga yung tunay nilang kayang gawin pag sila ay nakaupo na. No, nung last na botohan ng ating asosasyon, no, marami sa atin ang pumapalakpak doon sa kanilang mga sinabi. But ito po ang ito ang katotohanan na dapat ihanda natin sa ating mga puso at sa ating sarili. Na malalaman lang natin na tunay ang kanilang mga sinabi doon if nakita na natin yung kanilang aksyon. Same din po sa national government natin. Hindi natin makikita yung kanilang sinabi kung yun ay totoo hanggat wala tayong nakikitang pruweba. Ako po basically, I'm very disappointed dun sa sinabi ni Marcos. Sana marinig niya to. 20 ang kilo. Sabi niya 20 ang kilo ng bigas, 6 months lang pagkaupo niya. Yung pala, 20 pesos na lang, 100 na. Di ba? Ang masakit na katotohanan, hindi natin nararanasan yun. No? NMA nga lang, 45 pa eh. Di ba? Yun yung mga example na madali lang pakawalan, madali lang bitawan, madali lang sabihin, pero in reality, napakahirap gawin. Ilan lang yan sa mga pangako ng ilang politiko o ilang politician na maririnig natin. Lalo na pagdating ng halalan. Yung mga maririnig mo yan sa mga meeting di advance nila, no? Sa mga plataforma nila, no? Lalo na sa plano nila sa edukasyon. Napakarami nilang plano sa edukasyon. Kasi sabi nila, ang Pilipinas daw ay isa sa pinakamababang antas pagdating sa edukasyon ng isang tao. Meron grade 6 na, di pa marunong magbasa. Minsan grade 9 na, di pa marunong magbasa. Ang kanilang matatag curriculum ay isang mabisang sagot sana, no, sa atin o sa mga kabataan. Pero kung inyong titingnan, hindi yan yung pinaka-primary solution para sa ganong aspeto. Kaya sabi doon sa verse 1, kung inyong titingnan, napakahalaga nung salitang pag-ibig sa ating pananalita. Sabi doon, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o kompyang na maingaw. Bilin po, isa po sa bilin ni Apostol Pablo kay Timothy. Kilala naman po natin si Timothy, isa sa pinakabatang leader, no, na nagbabahagi ng salita, na maging halimbawa siya sa mga mananampalataya. At isa itong pananalita na ito na gusto niyang maging makita sa kanya bilang isang halimbawa. Sabi po sa 1 Timoteo chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan, dahil nga siya ay bata. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, unang-una sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Tayo dapat ay pinagiging isang mabuting halimbawa. Dahil dapat ang ating mga dila ay nagkakaroon o nagkakasilbi at napapakinabangan. Paano ba natin ginagamit ang ating dila? Maayos po ba? Maayos o hindi maayos? Ano ba ang silbi ng ating dila?
Naglilikha ba ito ng ingay na masakit sa ulo, masakit sa tenga, at masakit sa puso? Isa po sa pinakaiingatan ng isang tao ay ang kung paano dapat tayo nagsasalita. Sabi nila, ang ating dila daw ay kayang gawin ang dalawang bagay na ito. Kaya ng ating dila na makapag-encourage ng ating kapwa. Kahapon po, umatin po ako ng kauna-unahang ISSF ng aming school. Yun po ay Inter-School Seminary Festival. Doon po yung tagisan namin, hindi lang sa Bible, kundi tagisan din namin ng mga scholar at ng mga faculty sa larangan ng sports. And kahapon po sa basketball, unang laban pa lang, talo na kami. Yung aming school. Yung pangalan ng school yung aming dinadala. And malaking bagay po yung mga narinig naming encouragement galing po sa aming mga profesor. Sabi nila, lumaban lang kayo, do your best. And kahit yung lineup namin, kami yung pinakamaliliit. Kasi yung mga kalaban namin, meron 6'2", 6'4", talagang may foreigner pa. Kasi 6 na school po yun. So kung kami ay hindi nakakarinig ng mga ganong pananalita, panghihinahan talaga kami. Walang kwenta sa amin yung libre nilang pagkain, lunch, merienda. Hindi namin yung mapapakinabangan. Ang kailangan namin ay yung encouragement ng kanilang pananalita. And after namin mong marinig yung mga ganong pananalita, second game namin, do or die na kami, nanalo po kami. Pangatlo, ganun uli yung ginawa nila, full of encouragement. Dahil mula po sa 9 players, nabawasan pa po kami ng 2. So 7 na lang po kami na maglalaro. Compare po dun sa mga kalaban namin ng 15, 17, yung kanilang player. So, ganung encouragement ulit yung aming narinig hanggang sa dumating po kami ng finals. Medyo nalungkot lang kasi pagdating talaga ng finals, 7 na nga lang yung player namin, yung 3 sa amin ay pinupulikat na. Parang hihika-hika na lang pag tumatakbo sa court. So, ang ending, talo po kami. But, after namin matalo, encouragement pa rin yung aming narinig. Galing po sa aming mga pro. Yun po yung isang bagay na kayang gawin ng ating mga dila. Yung encouragement na pwedeng makuha natin galing dun sa mga taong nagmamahal sa atin. But, eto pa, yung isang kayang gawin ng ating dila. Ang makapanakit ng ating kapwa. O maging discouragement. Sa bagay na ito, lahat ng lalabas naman sa ating bibig na salita ay magbibigay o magdudulot sa ating kapwa para panghinaan ito. Panghinaan tayo. Dito mag-uumpisa lahat ng sama ng loob, panghihina, kasama ang galit at magre-resulta ng hindi pagkakaunawaan. Ito ang nais ni Satan. Kung ang encouragement ay ang gusto ng ating Panginoon, ito pong discouragement ay gustong-gusto ni Satan. Dito po, tuwan-tuwa si Satan sa atin bilang isang tao. At ito ang kadalasan gusto ng tao ngayon. Kung hindi man gusto, ito yung hindi gaano napapansin ng tao. Hindi natin napapansin na nakakapagsalita na tayo ng hindi maganda. Kahit hindi natin nalalaman na mali na pala. Bago ko magbulay-bulay ng salita ng Diyos, talagang impact ko sa akin. Nasabi ko, bago ko to ma-deliver, ako mismo, tinamahanan nito. Sabi po sa Santiago chapter 2 verse 12, binigyan niya tayo ng paalala na dapat natin gawin bilang isang Christian. Sabi doon, kaya mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusan
nagpapalaya sa inyo. Ngayon, tanong, paano ba tayo magsasalita sa ating kapwa? Ano ba yung lumalabas sa ating bibig? Encouragement o discouragement? Totoo o chismis? Ano kaya? Pag tayo ay nakikipagkwentuhan sa kapitbahay natin tuwing umaga, ano kaya yung laman ng ating bibig? Chismis? Diba? Mas maganda kung full of encouragement ang lalabas sa ating bibig. Bilang sa mananampalataya, alam po ba natin na makikita din sa ating pananalita ang ating pananampalataya? Na-notice niyo po ba yun? We believe at naniniwala tayo. Lagi nating sinasabi, yes, naniniwala ako, God will provide. Alam niyo po, nung nag-resign ako sa trabaho, yan yung pinangangawakan ko. God will provide. Pero hindi rin pala may tatago in reality na pagdating ng time na wala na akong trabaho, I question that statement. Alam niyo kung bakit? Dahil sasampalin ka talaga ng katotohanan na pag wala ka nang maibigay na baon ng iyong mga anak. Pero I believe na God will provide. And kapag hindi mo pinanindigan yung word na God will provide, ibig sabihin, mahina ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, minsan lagi nating bukang bibig yung bagay na yun, pero hindi naman nakikita sa ating pagkilos. Isang basihan na yung pananampalataya natin mahina. Dahil kung inaakala natin na tayo ay relihiyoso, ngunit hindi naman nakikita sa ating pananalita, dinadaya lang po natin ang ating mga sarili. Ang ating pong pananalita ay isang katibayan na meron tayong matibay na pananampalataya. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 26, kung inaakala ni naman na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Sa GC po ng aming messenger ng aking anak, dadalawa lang naman yun, no? Dadalawa lang naman yung anak ko. Siyempre, hindi siya. Sa GC po ng aking anak, kasi nakamonitor ako doon, nasa CP ko yun nakalagi. Pag meron akong nabasa doon na napumurang kaklase niya, yung GC nila, nililag ko kagad yung anak ko. Kinabukasan magtataka yung anak ko, bakit wala ako doon sa GC na yun? Kaya minsan ako monitor ko si yung anak ko, magsasabi yun, pag ito na naman nabasa ni Papa, ililit na naman ako dito. Dahil ang mga kabataan ngayon, no, hindi na nila pinag-iisipan yung mga salita na papakawalan nila sa kanilang bibig. No, meron mga klase yung anak ko doon na grabe magsipagpura. Parang mga walang nanay. Grabe. Parang hindi ko kayang basahin eh. Kaya, pag nakabasa ako ng gano'n, inilit ko na kagad yun. Bakit? Para hindi niya ma-adapt. Para hindi niya magaya. No, para maiwan siya doon sa mga ganong pananalita. Mga kapatid, tandaan po natin ang ating dila ay isang mabisang bagay na pwede natin gamitin sa ating kapwa. Ngunit, matinik na bagay na pwedeng sumugat sa ating kapwa. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, kailangan po nating panindigan ang ating pananampalataya sa bisa ng ating dila. Kailangan piliin natin ang mga lumalabas sa ating dila dahil sa lamin ito ng ating pananampalataya bilang isang
Kristiyano. Wala pong masama sa mga joke. Ilinawin ko ha, wala pong masama sa mga joke o mga biro. Ngunit, tingnan natin kung ito ba ay sobra na. Baka naman, pag napuno na yung kabiruan mo, saksakin ka na lang dyan sa kanto. Alam niyo yung trending na gwardyang binaril yung kapalitan niya? No? Hindi lang po yun dahil sa late yung kapalitan niya. Alam niyo yung tunay na kwento doon? Kasi sinubaybayan ko talaga yung kwento na yun eh. Hindi lamang po yun late dahil dun sa word na late yung kapalitan niya. Dahil habang nagbibihis yung binaril, eh kung ano-ano pa daw ang mga pinagsasabi doon sa kapalitan niya. Late ka na nga, ikaw pa yung may ganong makapagsalita ng ganon. So, binaril siya. Anong nakita niyo po doon? Malaking bagay yung mga pinagsasabi niya para mag-trigger na barilin siya ng kasama. Mga kapatid, isipin po natin maigi. Tingnan po natin maigi. Kung ang ating joke ba o yung pananalita natin, yung biro natin, ay naaakma sa sitwasyon, bagay, at kalagayan ng isang tao. Malaking bagay po na tingnan natin yung sitwasyon ng isang tao. Hindi ko pwedeng magbiro doon sa mga nakasimangot na pagpasok. Makita mo pumasok ng pintuan nakasimangot. Huwag ka muna magbibiro dyan, baka may pinagdadaanan yan. Masama ka sa pinagdadaanan niya. Diba? Tingnan mo muna yung sitwasyon, yung kalagayan. Huwag po natin gawing katatawanan ang sitwasyon ng isang tao para lang mapatawa ang ating kapwa. Sabi ko nga sa inyo, bago ko i-deliver to, ako muna, tinamaan muna ako neto. Ako muna, sinapol muna ako ng mga laman ng laman nitong aking sinasabi. Dahil daw, minsan yung ating pananalita ay hindi na nakikitaan ng pag-ibig ng isang Kristiyano. Na dapat, yun yung gustong makita ng Diyos sa atin. Ano yun? Dapat makikita sa ating pananalita ang pag-ibig. Okay? Pangalawa, in understanding or pangunawa. Sabi po sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita, yung kaninang topic, and ng mensahe mula sa Diyos, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano ba't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tayo po bilang isang Kristiyano, pag sumikapan po natin na magkaroon ng pangunawa, gaya po ng sinabi ng ating Panginoon sa Kawikaan chapter 2 verse 3. Ano sabi doon? Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita. Nais po ng Diyos na hanapin natin ang ating pangunawa, gaya ng pananabik natin sa pilak o ginto o kahit na anong kayamanan ng mundo. Ang pilak o ginto po na sinasabi dito ay ang ating pinansyal na pangangailangan. The more na naghahangad tayo ng ating pangangailangan, kung gaano natin kagustuhan umasenso sa buhay, umayangat ang sitwasyon o ang status ng ating pamumuhay, ganun din po dapat ang kagutuhan natin, ang kauhawan natin, na makuha yung pagkaunawa o yung kaalaman ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Pag meron tayong maayos na pangunawa at kaalaman patungkol sa Diyos, dito na darating yung mga bagay na gusto nating mangyari. Gaya ng pag-ibig na gusto nating makuha sa ating Panginoon. Ang mga tao daw ay nagkakaroon ng pagsuway dahil sa kakulangan
sa pangunawa. Ang pangunawa ang nagiging dahilan kaya tayo bilang isang tao ay hindi natin nagagawan sumunod sa ating Diyos. Same din. Ganun din sa batas ng mundo natin. Pag sinabi natin one way, alam natin yung batas na one way. Pero alam po kaya natin yung pwedeng maging resulta sa paglabag natin na yun. Kadalasan hindi sila aware kung magkano yung multa, kung paano tutubusin yung lisensya, saan tutubusin yung lisensya. Kaya dapat alam po natin yung magiging resulta. Meron dapat tayong pangunawa. Kunwari, nahuli ka dyan sa Taguig. Akala mo ba tutubusin mo yung lisensya mo sa Taytay? Pag nahuli ka sa Paranaque, layo-layo yun, taga-Taytay ka. Akala mo ba tutubusin mo yun sa Taytay? Hindi. Pupunta mo yun doon sa Paranaque. Nahuli ka kaya sa Laguna. Paano kaya yun? Layo nun. Minsan, hindi tayo aware dun sa dulot na kapahamakan dahil wala tayong sapat na pangunawa. Sabi doon, hanapin tulad ng ginto o pilak. Malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Jesus at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos pag pipiliin natin alamin ang katotohanan gamit ang Biblia. Ang pangunawa na yan galing sa kaalaman ng tungkol sa Diyos. Wala tayong alam na minsan ang theology natin about Bible kulang na kulang kung tutusin. Hindi natin masabi na kabisado na natin yung tunay na laman ng Biblia. Kahit basa-basahin natin yan araw-araw, hindi natin yan makakabisado. Pag wala yung pangunawa na gusto natin mangyari, galing sa bigay ng ating Panginoon. Pero may mga tanong sa ating kaisipan, paano ba natin makukuha yan? O makakamit ang pangunawa o kaalaman na galing sa ating Panginoon. Ano po kaya sa tingin nyo? Madali lang bang makuha yung kaunawaan o yung pangunawa na galing sa ating Diyos? O tanongin po natin ang ating mga sarili, paano ko ba makukuha yung pangunawa na galing sa ating Panginoon? Ayon po sa salita ng ating Panginoon sa Kawikaan chapter 2 verse 7, ito po ang sabi, bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay. Matuwid ang pamumuhay. At ang taong matapat ay kanyang iningatan. Mga kapatid, ang pagiging matuwid po ang susi sa pagkakaroon ng tunay na pangunawa. Bakit? Kung ikaw ay isang taong matuwid, mauunawaan mo yung mga bagay na makakapanakit sa ating kapwa. Yung mga bagay na alam mo na hindi maganda. Kung ikaw ay kulang sa karunungan, hindi mo makikita yung mga bagay na yun. And pag meron din tayong pangunawa, magagawa natin lumakad at manatili sa daan ng pagiging matuwid. Sabi po sa Kawikaan chapter 15 verse 21, ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ayon po sa salita ng ating Panginoon na pinagbulay-bulayan natin in verse 2 kanina, sinabi diyan na mahalaga ang pag-ibig sa pangunawa na yan at kaalaman. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe, sabi doon, mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga,
Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya. Sa dulo ng sabi doon, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Kristiyanong mananampalataya, dapat meron yan sa ating pangunawa. O nakikita yan sa ating pangunawa. Sabi dyan, meron tayong gift to speak or to share the word of God. Meron man tayong pangunawa sa lahat ng hiwaga at meron man tayong malalim na pananampalataya, kung wala tayong pag-ibig, wala yung kabuluhan. So meaning, sa lahat ng nabanggit, ang nagbubuklod niyan ay ang pag-ibig. Sabi po nung ako po ay bago kinasal, nag-seminar po kami about marriage life. Isa lang daw po ang pwedeng hindi dapat nakaalis sa buhay ng isang mag-asawa. Yung word na pag-ibig. Bakit? Pag wala na yung word na pag-ibig sa inyong mag-asawa, ay maghihiwalay talaga kayo. Diyan papasok yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. Diyan papasok yung mga bagay na hindi mo gusto tungkol sa kanya. Yung asawa mong hindi araw-araw naliligo, ganon. Pero, kung araw-araw mahal mo siya, wala kang magagawa. Tama? Kasi may pag-ibig. Love conquers all. Di ba? Pag-ibig yung susi. Pag-ibig yung magbubuklod. Pag-ibig ang susi sa lahat ng bagay. Magkakaroon tayo ng saysay at ang ating ginagawa kung meron tayong pag-ibig. Kahit sa ang bagay na meron tayong pag-ibig, malaking bagay. Sa pangunawa na sinasabi natin dito kanina, malaking bagay na meron tayong pag-ibig. Simpleng-simple. Sabi nga, sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Kung inyo pong titingnan yung word na ikararangal ng Diyos, ay magpapakita sa atin ng action. Na yung pagkilos, kabilang ang pang-araw-araw na aktibidad at okasyon. Ito ay dapat gawin upang parangalan ang Diyos. Pero, kung hindi mo na gusto yung ginagawa mo, o wala kang pagmamahal doon sa ginagawa mo, hindi mo po mapaparangalan ang Diyos. Nangangahulugan din ito ng gamitin ng mga tao ang kanilang kalayaan kay Kristo habang pinag-iisipan natin o ng ibang bagay at tinitiyak na ang ating kamalayan at mga aksyon ay may kinalaman sa pag-ibig. Church, magagawa nating parangalan ng ating Panginoon kung iisipin natin na mahal tayo ng Diyos. Kasi kung hindi natin iisipin mahal tayo ng Diyos, mawawala ng saysay yung pagtubos niya sa atin sa cross ng Kalbaryo. Mga kapatid, araw-araw ba iniisip nyo o natin na mahal tayo ng Diyos? O baka naman konting problema lang, hindi yata ako mahal ng Diyos Mga kapatid, kahit kailan di nagbago ang ating Panginoon. Ang nagbago lang, yung pang-unawa natin na mahal tayo ng Diyos. Hindi nagbabago ang pangako ng Diyos na God will provide. Ang nagbabago lang, yung kaalaman natin doon sa word na God will provide. Malaking bagay na meron tayong pang-unawa at kaalaman doon sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay.
Pangatlo, anong una? In speaking. Pangalawa, in understanding or pangunawa. Pangatlo, in sacrifices and offering. Verse 3, ang sabi doon, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Tayo po bilang isang tao, minsan hindi natin naiisip, ano ba ang tunay na sakripisyo? At ang pagbibigay. Minsan, sapat na sa atin ang akala natin, tama na, okay na yan. Pero po, sa talata na binasa natin kanina, makikita natin na ang dapat meron sa bagay na sakripisyo at pagbibigay. Ano yun? Isang bagay na dapat hindi nawawala sa atin bilang isang Christian. Yung word na pag-ibig. Kahit gaano kalaki yung ilagay nyo dyan sa offering box, kung hindi naman yan bukal sa inyong puso at wala yan sa pag-ibig nyo, ay wala yung kwenta. Kapag tayo po ay nagbibigay sa isang tao, no, hindi natin ito itinuturing na isang payak o ordinaryong pagbibigay. Katatapos lang ng Pasko, marami kang niregaluhan. Lagi mong sinasabi, dapat yung mahal para naman medyo maganda. Kahit 50 pesos lang yan sa talipapa, kung punong-puno ng pag-ibig yan, ma-appreciate yan na binigyan. Kaya lang, tayo bilang isang tao, binabalot natin yung imahinasyon ng pag-ibig doon sa presyo o halaga ng binibigay natin. Para sa atin, pag mura, hindi mahal. Natural, mura nga eh. Pag mura, walang pagmamahal. Yung maling kaisipan na kaya tayo nagbibigay ng mas mahal kasi para ma-appreciate niya na mas mahal natin sila. Hindi natin ito itinuturing dapat na isang payak at ordinaryong bagay. Sa pagbibigay, dapat meron niyang kalakip na pag-ibig sa pinagbibigyan natin. Sapagkat gusto natin iparamdam doon sa taong binigyan natin na siya ay tunay nating minamahal. Amen? Na tunay nating minamahal o iniibig. Kaya maliit man o malaki ang ating naibigay, mamahalin man yan o murahin, ito ay dapat nating pinapahalagan dahil nakabalot yan ng pag-ibig. Dahil wala naman yan sa laki at presyo ng ibinigay sa atin. Wala po yan sa halaga kung magkano. Kundi nasa sinseridad po yan. Nung nagbigay at higit sa lahat, ito ay nagmumula sa kanyang puso. Pag nandun na yung puso nung nagbigay, ibig sabihin, mahal ka ng taong nagbigay na yun. Pero huwag nyo namang hintayin, makita nyo yung puso talaga mismo dun sa gift wrap. No? Yung thought lang na naalala ka niya, isang patunay na yun na mahal ka ng isang tao na yun. Amen? Kaya huwag po kayong magtatampo. Pag medyo 300-100 lang yan ng medyas. No? Kasi sinama lang naman niya yung pamasahe, papuntang Talipapa. Tapos pag-uwi, naglakad na lang siya kasi wala na ako. Diba? Pag nalaman mo kaya yung sitwasyon niya na yun, bago niya binili yun, ano kaya yung mararamdaman mo? Diba? Makikita mo yung word na pag-ibig doon sa bagay na yun. Malaking bagay po yung pag-ibig para po sa pagbibigay. Ang pagbibigay o pagkakaloob natin sa isang tao, maliit man yan o malaking bagay, ito ay napakahalaga. Sapagkat ibinigay niya o ipinagkaloob natin ito ng may kalakip na pag-ibig.
nagbibigay o nagkakaloob din tayo ng mayroong kalaki na sakripisyo. Ano pong sakripisyo yung tinutukoy ko dito? Ibinibigay natin ang isang bagay sa taong minamahal o iniibig natin kahit pa maaapektuhan ng ating oras. Oo nga, bumili siya ng 300 na medyas. Kaya lang that time, naglalabas siya. Nag-aalaga siya ng anak niya. Ano yung nasayang sa kanya doon? Oras. Panahon. Mga kapatid, sa ganung aspeto, makikita natin na yung pag-ibig niya ay sincere. Hindi lang doon sa bagay na yun. Bagkus yung inalay niyang sakripisyo, oras, at panahon. At maging ang sarili natin, o kahit tayo ay mahirapan, dahil ganun siya, o ganun niya kamahal yung tao na yun. Maging ang Panginoong Hesus mismo ay nagbigay sa atin ng may pag-ibig at sakripisyo. Kung inyo pong titingnan yung sakripisyong ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, ay isang patunay na mahal tayo ng ating Panginoon. Tama? Lagi natin sinasabi, mahal tayo ng ating Panginoon. Dahil nakita natin yung tunay na sakripisyong ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Sa ating pong personal na buhay, ibinibigay din ba natin sa Diyos ang ating buong panahon at oras? Para sa Kanya? Or magagawa lang natin magsimba kung meron lang tayong broken time? Meron lang tayong oras na hindi naman ganun ginagamit. Nagagawa lang natin magbasa ng salita niya tuwing boring lang tayo o talagang wala na tayong magawa. Dapat po yung mga bagay na may kinalaman sa ating Panginoon ay ginagawa natin yan dahil mahal natin ang ating Panginoon. Yan po ang biggest sacrifices and offering na gustong makita sa atin ng ating Panginoon. Minsan, mas marami pa sa atin ang maraming oras sa pagbabad sa social media. Aray, sakit na na. Scroll! Natapos na lahat buong araw, ilang oras ka na bang nag-i-scroll. Kahit kumakain, scroll pa rin ng scroll. Kaysa tayo ay magsimba o magdasal. Ilang oras tayo nagdadasal sa isang araw? Yan. Kung kayo tatanungin. 2 minutes? Grabe sa 2 minutes ha. Pagkatapos ng papuri sa Diyos, amen agad. Nakakainip eh. Mas mahaba pa yung ating oras sa ibang bagay at halos inuubos natin ang ating buong araw sa social media, sa Facebook, sa YouTube, o sa mga ibang palabas na hindi naman natin kapupulutan ng araw. Dati po, nung minsan napadaan ako sa may sabungan, hindi ako pumasok lilinawin ko, dumaan lang ako sa labas. Grabe, daming tao, halos traffic. Tapos sa unahan, may simbahan. Walang traffic. Walang ganong nakapark. Samantalang doon sa sabungan, halos hindi mahulugan ng karayo. Daming tao. Punong-puno yung sabungan kaysa simbahan. Yun yung malungkot na katotohanan na paglinggo, mas pinipili pa nilang maging Kristo ng sabungan kaysa makinig kay Kristo. Noong nabubuhay pa po yung tatay ko, kalilibing lang po niya ng Thursday.
Laman din yun ng sabungan. Pumapasok lang yun sa simbahan, KBN. Alam niyo po yung KBN? Kasal, binyag, living. Doon na siya pumapasok ng simbahan. Pero pag every Sunday, nandun yan sa sabungan. Ilang beses na yung muntik mahuli, tatalon sa creek para hindi mahuli. Dahil marunong siya lumangoy, kaya niyang magtagal sa ilalim habang nandun pa yung manghuli. And, nung nagkasakit na po siya, isa yon sa bilin niya sa kanyang mga apo na huwag siyang gagayahin. Tayo po bilang isang Kristiyano, huwag na po natin antayin na magkasakit pa tayo bago natin ma-realize na mali yung ginagawa natin. Yung sacrifices natin ng oras, yung pagbibigay natin ng panahon sa maling bagay, huwag na natin antayin, singilin pa tayo pag meron na tayong karamdaman. Hindi ko po sinasabing pag ikaw ay Kristiyano, hindi na tayo magkakasakit. At sinasabi ko lamang po dito, huwag nating madaliin magkasakit. Sabi niya dun sa mga apo niya, huwag niyo akong gagayahin. Dahil itong karamdaman ko ay bunga ng aking pagkakasala. Which is totoo naman. Kasi ganoon din naman tayo bilang isang tao. Yung katawan natin kaya nagkakasakit kasi ito yan yung bunga ng pag-abuso natin sa ating katawan. Imbis na tubig ang ating iniinom, huwag naman soft drinks lang. Kayo naman. baka sabihin masyado naman tayong perfecto. Soft drinks, energy drink, no? May mga kulay. Sabi nung pag-aaral, anything daw na inumin, basta may kulay, ay hindi healthy sa katawan ng tao. Dapat daw white or transparent. Yung buko juice, water, something. Sabi nila, alam, pwede yung gin. Pwede pala gin. White yun eh. Paano yung Sprite? Diba? Yung sinasabing, yung clear, yung walang ibang halo. No, walang ibang substance na magdudulot sa atin para tayo ay magkasakit. Mga kapatid, minsan iniisip natin na yung ating mga buhay, yung sakripisyo na ginagawa natin, ay tama na, sapat na, okay na. Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos ngayon ang pagbibigay o pagkakaloob ng may pag-ibig at sakripisyo. Hindi lamang ito kwento tungkol sa pagkakaloob ng mga, kung inyong tatandaan, yung mayaman at yung balo na nagbigay. Yung balo na binigay yung lahat ng kanyang natitirang pera sa kanyang bulsa. Yung pagbibigay ng balo ay isang ganap o tunay na halimbawa ng pagbibigay at sakripisyo. Paano ko po nasabi? Dahil po dun sa pagbibigay ng balo na yun, ay nakita natin na ibinigay niya na lahat sa ating Panginoon. So tayo mga kapatid, hanggang kailan natin titipirin ang ating Panginoon? Hanggang kailan natin hindi lalaanan ng sakripisyo ang ating Panginoon? Minsan hindi natin naiisip, anong sakripisyo pa ba, Lord, ang gusto mong gawin ko? Binigay ko na sa iyo lahat. Ngayon, tanungin mo yung iyong sarili. Tanungin natin yung ating mga sarili. Talaga bang binigay mo na lahat kay Lord? O kahit sa oras kaagaw mo si Lord? Ano ang kahalagahan ng sakripisyo
ng may pag-ibig. Gaya nga po ng sinabi sa tulong bahagi ng verse 3, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Napakahalaga po ng salitang pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin. Kasama ang pagbibigay, pag-alay ng ating buong buhay, oras o kahit anong talento na meron tayo. Tandaan po natin, kung walang pag-ibig, wala rin tayong mapapala. Mga kapatid, sa ating konklusyon, sa tatlong kaparaanan na yan, dapat makikita ang tunay na pag-ibig ng isang Kristiyano. Pag-ibig na ang tunay na modelo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung tanong na para kanina ka bumaba? Sa asawa mo? Sa utang? Sa bills? Ito dapat ang tanong. Para kanino ka nagmamahal? O para kanino ka umiibig? Tandaan po natin mga kapatid, umiibig tayo kasi iniibig tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Sabi doon in speaking, mahalaga na gamitin natin ang ating dila sa isang makabuluhang mga salita. Salita na magbibigay ng encouragement sa ating kapwa, na pwedeng maging kalakasan nila sa tuwing sila ay namihina kung may mga pinagdadaanan sa buhay. Alam niyo po nung namatay yung tatay ko, whole week, grabe ang bigat sa pakiramdam. And malaking bagay po yung mga natanggap naming pananalita sa mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Sabi nila, no, meron yung nanay ko, yung mga matatanda akong kamag-anakan, meron silang word na pamahiin na pag nagko-condolence daw, huwag daw magpapasalamat. Wala, pasalamat nga ako ng pasalamat doon eh. Kasi yun yung kailangan ng tao. Yung ma-appreciate nila na nagpapasalamat tayo, malaking bagay yun in return sa kanila. Try mo kayong magpasalamat, ay mag-condolence, tapos irapan ka lang ng gano'n. Ano kaya sa tingin mo mararamdaman mo? O kaya, gano'n ka lang. Yung ka lang, kasi gano'n sila eh. Yung parang, tinanggap ba talaga nun yung condolence ko ng maayos? Malaking bagay po sa ating pananalita. In return din sa ating kapwa. Sabi doon, in understanding o pangunawa, kahit meron na tayong kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, kailangan natin magkaroon ng sapat na pangunawa sa lahat ng hiwaga ng ating Panginoon. Sa pagkakaroon ng maayos na pangunawa, makikita ang pagkakaroon ng salitang pag-ibig, kasabay na makikita natin sa ating paglalim ng ating pananampalataya. Gaya nga ng sabi ko, ang pagkakaroon ng pangunawa at kaalaman galing sa Diyos sa isang patunay na malalim ng ating pananampalataya. Same din sa salita. The way kung paano tayo magsalita o umunawa ay makikita kung gaano nakalalim ang ating pananampalataya. Pangatlo, in sacrifices and offering, ang pagbibigay at sakripisyo ay mahalaga sa atin bilang isang Kristiyano. Ito ang katibayan ng ating pag-ibig. Kaya tayo nagbibigay ng oras, panahon, talento sa ating Panginoon dahil mahal natin ang ating Panginoon. Magiging makabuluhan ng tatlong bagay na ito kung magagawa natin ito na merong pag-ibig. Yung tatlong bagay na yon ang dapat makita sa atin bilang isang Kristiyano na merong kalaki ng pag-ibig. And ngayon, iiwan ko po sa inyo ang dalawang tanong na ito.
na kung may chance po kayo sa inyong bahay, ay sagutin niyo po. Sabi, unang tanong, ano para sa inyo ang salitang pag-ibig? Sabi ng mga bata, love is blind. Ano para sa inyo ang salitang pag-ibig? And pangalawa, ano-ano pang mga bagay-bagay sa iyong buhay ang ginagawa mo ng walang pag-ibig? Ayan. For example, naglinis ka ng church, ikaw lang mag-isa. Nagdilig ka ng church, ikaw lang mag-isa, wala kang katulong. Nakasimangot ka na, ano ba yan? Ako na lang lagi. Wala bang ibang tao rito? Ngayon, tanong, nakitaan kaya kayo ng pag-ibig? Ang ginagawa po nating walang kagalakan ay walang pag-ibig. The moment na nagre-reklamo ka na sa paulit-ulit mong ginagawa, lalo na sa ministry yung ginabibilangan mo, diyan makikita na hindi mo na mahal yung ginagawa mo. Tama? Kaya dapat huwag natin aalisin yung word na pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin. Lalo na sa ministry kinabibilangan natin. Amen? I want to end on this quote. Sabi po ni Torquato Tasso, kung sino man po siya, hindi ko po siya kilala. Nabasa ko lang po sa libro na pinababasa sa akin. Sabi doon, love is when He gives you a piece of your soul that you never knew is missing. Sabi niya, love is when He gives you a piece of your soul that you never knew is missing. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, and God bless everyone.